So yan po, isang pinagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ayan, pakikamusta nyo nga po yung katabi po ninyo. Ayan, kung may katabi po kayo. So ayan, bago tayo magpatuloy po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, bali ito ay pagre-review lang po ito sa mga topic last camp. Amin po. Bago tayo mag-start, samahan niyo po akong manalangin sa oras po na ito. Yuko po tayong lahat at mag-pray po tayo. Hallelujah. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa magandang gagawin mo, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa anointing mo. Salamat, Panginoon, sa pagsama mo sa oras na ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord, sa oras na ito, ikaw yung maidakila, ikaw yung mapurihan, at ikaw yung maitaas, Panginoon. Pagpalain mo ang mga salita mong lalabas sa aking mga bibig. At pagpalain mo, Panginoon, Lord, ang mga lingkod mo na makikinig ng salita mo sa oras na ito. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen. Amen. So yan po, magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Muli po, pakikamusta po ninyo yung katabi po ninyo. Ayan. 2 days na lang. 2 days na lang. Camp na. 2 days na lang. Sino pong excited sa camping po natin? Alam ko po na lahat tayo ay excited sa camp. Amin po itong July camp na darating. Alam ko po na tayong mga taga-Rema, kahit limited pa yung mga isinasama natin ngayon, pero alam ko po sa mga pupunta at sa manunood online, alam ko po andun yung excitement sa puso natin na maka-join, makapanood sa camp. Amin po. Kasi alam nyo po, wala namang limited ang Panginoong Sus sa pagkilos niya. Amin po. Andun man tayo sa camp o nanonood man tayo, isa pa rin yung pagkilos ng Panginoong Sus. Maganda pa rin yung pagkilos ng Panginoong Sus. Amin po. Kaya pag nakasama ka ng camp at manonood ka man ng camp, magkaroon ka pa din ng heart na andun yung sabik na maramdaman yung presence ng Lord. Amin po. Pakitanong nga po yung katabi po natin. Excited ka na ba sa camp? Isa pa. Pakitanong, excited ka na ba sa gagawin ng Panginoong Sus? Amin po. At alam ko po, lalo na tayong mga taga-Rema, pag malapit na ang camp, excited tayo. Marami mang sacrifice bago tayo makapunta. Marami mang pagod bago tayo makapunta. Sa mga isasama pa lang po natin, ipinapollow up natin sa mga, lalo sa financial or anuman, marami mang hirap. Pero pagdating natin sa camp, mag-enjoy tayo doon sa presence ng Lord. Amin po. Yung mga pagod, yung mga sacrifice natin bago tayo makapunta ng camp, pagdating natin sa camp, andun naman yung reward natin. Amin po. Kaya sa atin po, maging excited po tayo sa gagawin po ng Panginoong Sus. 2 days na lang. 2 days na lang. Mararamdaman ulit natin yung pagkilos po ng Panginoong Sus. At alam ko po na yung iba sa atin may pasuko na, yung iba sa atin nanghihina na, yung iba sa atin napapagod na. Sa camp na ito, sigurado po yung pagod na yan, yung panghihina na yan, yung panlulumo na yan, after camp, malakas ulit. Amin po. Palalakasin ulit tayo ng Panginoon. I-restore ulit tayo ng Panginoong Sus. Amin po. Tayong mga Kristiyano, dapat andun yung uhaw, sabik natin sa anointing. Mayroon pong nakalagay po dito sa Biblia sa Matthew chapter 5 verse 6. Ang sabi niya, mapalad ang mga nagugutom. Hindi gutom literal.
Pakitanong nga yung katabi, nagugutom ka na? Ayan. Nagugutom at nauuhaw. Nauuhaw sa katwiran. Ito po, sa bandang dulo, sabi niya, sapagkat sila'y bubusugin. Itong camp na ito, naniniwala po ako na busog tayo spiritual pag uwi. Amen po. Punong-puno tayo nito sa camp na ito. Amen po. Maging uhaw tayo doon sa anointing. O masaya pag nagkita-kita tayo. Gano'n naman taga-rema talaga eh. Amen po. Na minsan nga lang, isang oras mo lang hindi makita, pero pag nagkita kayo, parang isang taong hindi nagkita. Amen po. Masaya pag nagkita-kita tayo. Nakita mo yung kapwa mo na nanampalataya, nakita mo yung pastor mo, nakita mo yung kamanggagawa mo, masaya. Masaya kasi nagkatipon-tipon. At alam ko maingay na naman yan pag camp. Amin po. Kasi maingay taga-rema. Amin po. Pero alam nyo po, hindi lang dun sa excited tayo yung makita yung pastor mo, makita yung kapwa mong manggagawa, kapwa mo mananampalataya. Maging excited pa rin tayo dun sa kung ano yung gagawin ng Panginoong Sus dun sa buhay natin. Amin po. Huwag nating sasayangin yung pagkakataong ito. Huwag nating sasayangin yung oras na ito, yung araw na ito. Huwag tayong papayag na hindi natin maramdaman yung anointing sa camp. Amin po. Huwag tayong papayag na gutom tayo papunta doon, pag uwi gutom ulit tayo. Huwag tayong papayag. Dapat pag uwi natin galing camp, malakas tayo. Amin po, matibay tayo. Kasi alam ko po, na naniniwala po ako na itong camp na ito, maraming gagawin si Lord. Amin po, ulitin ko po. Yung iba sa atin nanghihina, yung iba sa atin malayo na yung puso sa Lord. Yung iba sa atin pasuko na yung pananampalataya. Yung iba sa atin naguguluhan na. Pero naniniwala ako sa camp na ito. Yung mga bagay na yan, i-restore ng Panginoong Sus. Amin po. Andun lang yung heart na uhaw. Andun lang yung heart na gutom. Gutom sa anointing, gutom sa salita ng Diyos, uhaw sa salita ng Diyos, uhaw sa presensya ng Panginoong Sus. Amin po. Ulitin ko, marami mang sacrifice tayo bago tayo makapunta ron. Maraming pagod bago tayo makapunta ron. Daming iisipin bago makapunta ron. Pero ulitin ko po, naniniwala po ako sa camp na ito. Lahat ng mga bagay na alalahanin, lahat ng mga bagay na pagod, yung mga sacrifice sa camp na ito, doon tayo palalakasin ng Lord. Mag-e-enjoy tayo doon sa anointing, sa presence ng Lord. Kahit sabihin natin, itong July camp pang unbeliever. Pero alam ko po, sinabi naman ng ating pastor, yung anointing hindi pang unbeliever eh. Ngamin po, parang pang believers. Ngamin po, napakalakas ng anointing. Kumbaga, walang araw, walang oras na pag nagpuri sa Panginoong Sus, walang rason para hindi mo maramdaman yung presence ng Lord. Amin po. Sa pagpupuri pa lang, walang rason para hindi mo maramdaman yung presence ng Lord eh. Amin po. Parang andun ba yung nag-i-enjoy ka doon sa presence ng Lord? Kaya pakisabi sa katabi, huwag kang papayag na may iiwan. Amin po. Sumama ka. Amin po. Magtanim ka doon sa spiritual life. Amin po. 500 yung kampi. Napakaliit lang yan. Amin po, maliit lang yan. God will provide. Natuturuan naman tayo na God will provide. Amin po. Huwag ka minsan yung bang aasa na lang na, ililibre ako. Wag. Magtanim ka dun sa spiritual life mo. Ang hirap, matagal ng Kristiyano, ililibre pa ng kampi. Wag. Wag po ganun. Amin po, kundi andun dapat na magtatanim ako sa spiritual life ko. Kasi bakit? Aani naman tayo eh.
Amin po, aani naman tayo. Sinong pagpapalain? Ang pagpapalain, kung sino yung nagtanim. Amin po, kumbaga, ayan, dyan naman yung pastor ko, ililibre niya ako. Mabait yung pastor ko. Mababait naman taga-Rema eh. Mababait naman yung mga pastor ng mga Rema. Pakitignan niyo po yung pastor po ninyo. Oo. Pakikawayan po ninyo kapag kapatabi po ninyo. Pastor, libre mo ako ah. Mabait naman ang mga pastor. Mabait yung mga pastor dito sa Rema. Amin po, abonado pa. Pero dapat, bilang matagal na, ang hirap na ililibre pa ng kampi. Dapat andun na yung bang magtatanim ako sa spiritual life ko. Itong 500 na ito, itatanim ko doon sa spiritual life ko. Amin po. Kasi ang balik niyan para sa'yo din. Nakuha nyo po, ang anointing ang magbibigay sa'yo ng direction sa'yo sa tamang direction sa iyong ministry. Ang anointing, ulitin ko po, ang anointing ang magbibigay sa iyo ng tamang direction sa iyong ministry. Dito sa camp na ito, ililid tayo ng Lord ililid tayo ng Holy Spirit sa tamang direction kung ano yung gusto niya sa ministry natin. Amin po. Kaya ang bawat isa magkaroon ng excitement na merong gagawin si Lord sa buhay natin. Amin po. Sa pagpunta natin ng camp, dapat wag mawawala yung itatanong natin kay Lord. Wag mawawala po dapat. Ano yung itatanong mo? Itatanong mo kung ano yung plano ng Lord sa buhay mo, kung ano yung plano ng Lord sa ministry mo, sa love life mo, sa trabaho mo, sa lahat. Ipag-pray mo, magtanong ka kay Lord na kung ano yung mga bagay na ilalapit mo sa Kanya. At wag na wag kang papayag na sa mga tanong mo ay hindi masagot ng Lord. Pero naniniwala ako, sa lahat ng mga tanong natin kay Lord, hindi pumalya na tugunin niya tayo. Nasagutin niya tayo. Hindi po ako naniniwala doon. Kumbaga, naniniwala ako na sasagutin niya lahat ng mga tanong natin. Amin po. Kaya naniniwala ako na ang Diyos tumutugon. Amin po. Kaya sa atin po bilang mga Kristiyano, magtanong tayo, magdala tayo ng tanong. Ulitin ko, wag tayong papayag na hindi niya ito sagutin. Amin po, wag tayong papayag na yung bang pag-uwi natin hindi nasagot yung mga panalangin natin. Magdala tayo ng tanong. Ngayon pa lang, advice ko po sa bawat isa, ngayon pa lang dapat nakaredy na kung ano yung itatanong natin sa Lord. Kung nakalista yan, ilista mo, kaya pagdating mo ng camp, Lord, ito yung mga tanong ko sa'yo, ilalapit mo sa Kanya. Amin po. Sino po ang nakaalala last camp yung topic na join this chariot? July camp din yan. July camp. Tinapik natin yan yung join this chariot. Basahin ko po dito sa Acts chapter 5 verse 42. At sabi niya, at araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay. Sabi niya, upang magturo at mangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Yan, yung mga alagad ng Panginoong Sus. Humahayos sila. Ulitin ko po, malungkot ang simbahan pag walang soul winning, walang paghayo. At malungkot ang isang Kristiyano, malungkot ang buhay ng isang Kristiyano pag hindi humahayo. Paano tayo magmamature? Paano tayo titibay kung hindi tayo humahayo? Ulitin ko po, ang paghayo po ay hanggat andito tayo sa mundong ito ay humahayo tayo. Ang kaligtasan wala po sa loob ng church. Ang kaligtasan andun sa labas. Maraming mga nangangailangan ng kaligtasan. Kasi yung nasa loob ng church, mga Kristiyano naman na. Amin po, ang kaligtasan nasa labas ng simbahan. Kaya dapat bilang tayong mga Kristiyano, humayo tayo. Ulitin ko po, kailangan nandun dapat yung heart natin na tutulungan ko ang mga manggagawa, tutulungan ko yung leader ko na humayo. Amin po, kasi alam nyo, kung mananatili ka lang doon sa loob ng simbahan, kung wala kang ginagawa, hindi mo makikita kung ano yung pangangailangan ng church. Kasi alam nyo, kung mananatili ka lang sa loob ng simbahan, hindi ka lalabas. Alam nyo, ang trabaho mo, tagapuna doon sa church. Tagapuna doon sa mali ng simbahan. Tagapuna doon sa pastor. Pag nakita mo yung mali, ay pupunahin mo. Kasi bakit? Hindi ka lumalabas eh.
nananatili ka lang sa loob ng simbahan. Amin po, lumabas para makita mo kung ano yung pangangailangan ng simbahan. Makikita mo kung ano yung dapat mong gawin pag humahayo ka. Magkakaroon ka ng burden. Hindi basihan kung ikaw ay matagal na Kristiyano, ikaw ay matured na. Hindi po. Ang basihan dito, humahayo ka ba? Amin po. Matagal na akong Christian. Matagal. Since birth akong Christian. Kahit since birth. Kung hindi naman humahayo, bali wala din, hindi magmamature dyan. Ang basihan po dito, humahayo ka ba? Amin po. Ulitin ko po, magmamature ka kapag ikaw ay humahayo. Magkakaroon ka ng burden. Kasi alam nyo, kung wala tayong pagmamahal sa kaluluwa, wala tayong pagmamahal sa gawain ni Lord, hindi tayo hahayo. Ikaw na lang lagi ipapalo up. Ikaw na lang lagi iintindihin. Ikaw na lang lagi ipinagpipray. Pero kung mahal mo yung gawain, mahal mo yung mga kaluluwa, pupunta ka sa simbahan para mananalangin. Ano pagpipray? Pagpipray mo yung mga kapitbahay mo, ipagpipray mo yung mga dapat kailangang ilapit sa Panginoong Sus. Amin po. Kaya sa atin po, makiisa tayo, magkaisa tayo doon sa gawain ng Panginoong Sus. Kasi malapit na siyang dumating. Amin po. Marami pang mga taong nangangailangan ng salita ng Diyos. Ang sagot sa panalangin ni Jesus, walang iba kundi tayo. Amin po. Kaya tumugon tayo doon sa panalangin ni Jesus. Amin po. So, ayun lamang po yung may share ko po sa inyo. Ulitin ko po, 2 days na lang. Camp na. Nakaka-excite. Camp na. Mag-expect tayo sa gagawin ng Panginoong Sus. Ulitin ko po, huwag kang papayag na yung mga tanong mo hindi sagutin ng Panginoong Sus. Ito yung time na napakagandang magtanong kay Lord. Kasi bakit? Parang malapit ka kay Lord kasi nandito tayo sa camp. Amin po. Madaling marinig yung tinig ng Diyos. Madaling marinig yung sinasabi ng Panginoong Sus. Amin po. Kita-kits po tayo sa camp. At alam ko po na excited ang bawat isa. Makiisa tayo. Sumama tayo. 500 lang yung campi. God will provide. Amin po. Kikilos at kikilos ang Panginoong Sus. Amin po. So ayan po at maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoong Sus. Manalangin po tayong lahat. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa sinabi mo, Panginoon, sa oras na ito. Na-excite kami, Panginoon, sa camp na darating, Panginoon. Na-excite kami sa maganda mong gagawin, Panginoon. Alam namin sa camp na ito, Panginoon, bubusugin mo kami at palalakasin mo kami, Panginoon. Salamat o Diyos. At ang anointing mo ang siyang maranasan namin sa camp na ito, Diyos. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen, amen. So, ayan po at muli po, pagpalain po kayo ng Panginoong Sus. God bless po at mag-iingat po tayong lahat. Kita-kits po sa camp.